Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ang ating pong aralin ngayon ay manggagaling po sa awit 73, Psalm 73, na may pamagat po na victory over the deceptions of life. Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhatiin ang ngalan mo, Panginoon. Pangalan mo, O Diyos, ay aming sinasamba at pinapupurihan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sapagkat kayo lamang po, Diyos, ang karapat-dapat sa pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati. Maraming salamat na muli sa patuloy na pribilehyo na kami po ay hindi lamang makapanambahan sa iyong banal na pangalan, kundi upang patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na bumula sa inyong salita, na magbibigay po sa amin ng gabay, patnubay at kalakasan upang patuloy na harapin ang lahat ng hamon sa buhay na may katatagan at katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Samahan po ninyo kami sa nalalabing sandali. Pangalan mo, Diyos, ang siyang maluwalhati at madakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Psalm 73 ay naghahayag sa atin ng katotohanan ng buhay sa lipunan ng tao na kung saan ang walang katapusang problema ng kung paano pag-ugnayin ang moral government ng Diyos sa actual na moral and social standard ng tao ay ito yung nananatili na laging problema. Kaya palagi ang katanungan ng tao, paano ang isang mabuting Diyos na nasa kanyang lahat ng kapangyarihan sa lahat ng sangnilikha ay pinahihintulutan ng mga masasama na sumagana habang ang mga matutuwid ay namumuhay sa pagdarahop o di kaya ay hindi man lang nakakatanggap ng gantimpala. This has been the prevailing question. Palagi ito nananatiling katanungan sa isip ng mga tao na ang resulta ay kalituhan sa maraming sektor ng ating lipunan. Kaya dito sa Psalm 73 ay binibigyan tayo ng napakagandang pagmumulat ng ating kaunawaan patungkol sa katotohanan ng buhay na hindi kayang gagapin ng kaunawaan ng tao at ng pananaw ng tao. At ito ang ating matutuklasan at maunawaan sa ating patuloy na pagbabasa nito. Kaya sisimulan natin sa introduction na nasa verses 1 and 2. Sabi rito, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet came close to stumbling. My step had almost slipped. Okay, pansinin natin na nagsimula siya ng yung kanyang confession dito ay nabanggit niya yung maling kaunawaan patungkol sa buhay, ngunit kaalinsabay nito ay ipinahayag niya ang katagumpayan para sa lahat ng mga tunay na naghahanap ng Diyos. Kaya nung ang salmista ay kanyang naengkwentro ang Panginoon at pinagkalooban siya ng totoong kaunawaan, ay nagawa niya mapagtanto ang katotohanan na ang pinakamahalaga o pinakadakilang kahulugan ng buhay ay masusumpungan lamang sa malalhating presensya ng Diyos. Maikli lamang yung introduction nito sapagkat pinapakita lang dito na bagamat nandun yung daing
ay agad-agad sinabi na niya yung katagumpayan. Kaya ganun yung ating title. Point number 2, the prevailing or common life condition of men in this world. Yun ay nasa verses 3 to 10 na ating babasahin. For I was envious of the arrogant as I saw the prosperity of the wicked. For there are no pains in their death, and their body is fat. They are not in trouble as other men, nor are they plagued with like mankind. Therefore pride is their necklace, the garment of violence covered them. Their eyes bulges from fatness, the imagination of their heart run riot. They mock and wickedly speak of oppression. They speak from on high. They have set their mouth against the heavens, and their tongue parades through the earth. Therefore, the people return to this place, and waters of abundance are drunk by them. Okay, mahaba-haba yung ating tinitingnan, ngunit lahat ng ito ay pagdi-describe po ng kalalagayan ng mga taong masasama. Unang-una, letter A, the wicked are enjoying the prosperity on earthly life. Kung sino pa yung masasama, sila pa yung nag-i-enjoy ng kasaganaan ng buhay, nag-i-enjoy ng magandang kalusugan, hindi sila apektado ng mga kalamidad na nangyayari kahit na ano pa nangyayari sa mundo, gaya ng mga nakaraang lindol. Wala naman sa kanila yun kung nasira man ang kanilang gusali dahil sa lindol. Insured yun. Hindi sila masyadong nasaktan. Kaya malalakas ang loob. At ang talagang nahihirapan ay yung mga talagang walang-wala. Kaya sila hindi apektado ng kahit na anong mga kalamidad. They seem to be enjoying peaceful and well-secured life, even in their death. Hanggang kamatayan ay parang okay sila. Bagamat parang okay hanggang kamatayan, ay yung pagiging parang okay na yun hanggang kamatayan na parang walang hirap, sa totoo lang ay peke yung kanilang kapayapaan sa kanilang kamatayan. Marami akong alam na bago namatay, dahil hindi nila makayanan ang sakit, sila ay dinudroga para nang sa ganun, payapa ang kanilang, hindi nila nararamdaman at payapa ang kanilang kamatayan, kaya hindi rin totoo. Ngunit sa paningin ng pangkaraniwang tao, sila ay okay. Binanggit yan na verses 4 to 5. Basahin natin muli yun. For there are no pains in their death, and their body is fat. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. So, yan yung kanilang kalalagayan. Bagamat sabi ko nga ay hindi nila ipinapakita ang tunay na kalalagayan, kaya nilang takpan ang lahat ng bagay, kaya takpan ang kanilang pera. Letter B, the good living condition of the wicked caused envy in the heart of the righteous. Ayun, yung verse 3, ulitin natin yung verse 3, sabi, for I was envious of the arrogant as I saw the prosperity of the wicked. Grabe, dahil dito, yan ang maiisip natin kumisan, na ang nasa isip ng mga mahihirap at mga matuwid ay mabuti pa ang kalalagayan ng mga taong masasama, mga ganid sa pera, mga mapaghamak, at kung ano-ano pang mga salita. Dahil sila ay parang hindi apektado at ini-enjoy nila ang kanilang kayamanan. Binabanggit dito yung yung description ng kanilang nakikita. Letter C, pride, arrogance, abusive attitude and language toward the weak, the poor, and the righteous define the character and personality of the wicked. Ito yung totoong makikita natin na naging kalalagayan. Kasi
Basahin muna natin yung verse 6 ulit hanggang 10 para maging malinaw. Therefore pride is their necklace, the garment of violence cover them, their eye bulges from fatness, the imagination of their heart run riot, they mock and wickedly speak of oppression, they speak from on high. They have set their mouth against the heavens, and their tongue parades through the earth. Therefore the people return to this place, and waters of abundance are drunk by them. Ito makikita natin na talagang totoo nangyayari na yung kanilang pagiging arugante, abusado sa mga mahihirap, yung kanilang hindi magandang pananalita sa mga mahihirap, sa mga naaapi, ay talagang kitang-kita na ginagawa nila. Bagamat yung iba ay hindi lantaran, ngunit pagpapanggap. Hindi po natin sinasabi ng lahat ng mga mayayaman at makapangyarihan ay pare-parehong ganito. Ngunit, generally speaking, karamihan po ay ganito. Sa totoo lang. Dahil kung hindi katotohanan ito, ang mga ganitong tao ay bababa sa kanilang kinalalagyan at makikasalamuha sa mga mahihirap na matuwid. Ngunit hindi, sila'y nagpapasasa, wala silang pakialam sa mga nahihirapan. Letter D, the prosperity of the wicked have driven them to the point of mocking even the Lord. Ito po yung yung katotohanan. Wala na nga silang pakialam sa mga nahihirapan sa buhay. Wala na nga silang pakialam sa mga taong halos walang pang-agtong buhay, wika nga. At lalong-lalo na hindi nila binibigyan ng pansin ang lahat ng ito. Sa halip, ang kanilang ipinagpaparangalan o ibinawagayway sa mundo ay ang kanilang kasaganaan, ang kapangyarihan ng kanilang kayamanan, at umaabot sila sa punto na pati pangalan ng Diyos ay kanilang iniinsulto. Maaring hindi diretsang iniinsulto, ngunit ganun na rin yun kapag wala na silang totoong pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos. Verses 10 to 14. Basahin natin muli. Therefore his people return to this place, and waters of abundance are drunk by them. They say, how does God know? And is their knowledge with the Most High? Behold, these are the wicked, and always at ease. They have increased in wealth. Surely in vain I have kept my heart pure, and washed my hands in innocence, but I have been stricken all day long, and chastened every morning. Totoo po ito na walang ipinagyabang o walang ibang ipinagyayabang ang mga mayayaman, kundi ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang kayamanan, at hindi lamang ang kapwa-tao ang kanilang iniinsulto, kundi pati ang Diyos. Minsan po ay minabasa ako na nung ang Senate President na nailuklok ay makadiyos, siya ay ininsulto ng isang babae na sikat na artista at singer. Bakit daw pati Diyos ginagamit? So makikita natin dito yung totoong kulay ng tao, yung totoong espiritu ng tao. Na para bang isang kawalang kwenta ang tao ay manalig sa Diyos, sapagkat ang kanilang pinananahigan ay ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang salapi. Kaya ganito ang kanilang, at makikita natin kung paano nila tratuhin ang mga mahirap at paano nilang ipakita ang kanilang kataasan at kayabangan. Ito ay reflection din ng tunay nilang relasyon sa Diyos. Kasi imposible na ang isang tao makadiyos, ngunit at the same time ay walang pakialam sa mga nagdurusa at sa mga nahihirapan sa buhay.
Yun po yung malungkot na katotohanan na nakita ng salmista na ito, na ang mga ganito rin na pangyayari ay siya rin nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. At kung ating iisipin, mga pinakamalala sa ating kapanahunan ang nangyayaring ganito ngayon, hindi lamang po sa buong mundo, ngunit lalong-lalo na sa ating sariling bansa. Kaya't nakakalungkot na isipin na humantong tayo sa pinakasukdulan ng lahat ng uri ng pang-aabuso, hindi lamang sa kapwa-tao, hindi lamang sa pangalan ng katarungan, kundi sa pangalan ng Diyos. Letter D, the prosperity of the wicked E na ba tayo? Okay. The righteous, on the other hand, as in the life of the psalmist, is unrewarded and instead lives in suffering while the wicked keeps living in prosperity. Okay, ito po yung sinasabi natin na bagamat halos similar po yung ating binabanggit, kailangan lamang na ma-define natin unti-unti ang totoong kalalagayan. Kasi kahalintulad ng nararanasan ng salmista ay parang walang gantimpala, parang hindi napapansin ng Diyos ang kanilang kabutihan, at sa halip patuloy silang namumuhay sa pagdurusa habang ang masasama ay namumuhay sa kasaganaan. Yung matuwid na tao, matuwid sa harap ng Diyos, sabi niya ay pinanatili niya na ang kanyang puso ay tapat. Ngunit the more na nagdurusa siya physically and emotionally, na halos mawala ang kanyang righteous wisdom, halos madupilas siya. Madupilas, ibig sabihin dito madupilas ay magkamali na siya sa kanyang ginagawa at babagsak sa kasalanan dahil nawawala na yung tamang matuwid na kaisipan sa kanya. Kaya ito yung kanyang kalalagayan na unang-una ay napansin din niya sa kanyang sarili. Kaya tinanong niya, siya ay nagtanong kung bakit ang mga matuwid ay hindi nagagantimpalaan at ang mga masasama ay lalong sumasagana. Kaya ang kanyang katanungan, malamang merong mali yata sa moral government ng mundo. Which is true. Okay, maaring hindi natin naintindihan ito, ngunit katotohanan ng moral government ng mundo ay kailanman hindi magiging tama sapagkat ang daigdig na ito ay pansamantala na nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya we cannot expect justice. Yan ang kalalagayan. Ngunit gayunpaman, dahil nga sa mga dinaranas ng itong salmista, ay napatanong siya ng ganito. Kaya't pinagbulay-bulayan niya upang maunawaan ang bagay nito at siyang naging dahilan upang maguluhan siya sa kanyang puso. Kaya't siya ay natukso na kanyang ipahayag ang kanyang reklamo at yung sama ng loob niya sa ibang tao. Gusto niya ipahayag. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang matuwid na puso na siyang pumigil sa kanya na gawin ang bagay na ganoon sapagkat ang magreklamo laban sa Diyos ay isang pagtataksil laban sa kanyang kabanalan at perfection. Kaya nahimasmasan pa rin siya, hindi niya na ituloy ito. Bukod pa ron, isang pinakamalaking kasalanan, isang pinakamasahol na pagkakamali na gawin ng isang tao na kanyang ihahayag sa iba, sa kanyang kapwa, ang mga mali na kaunawaan niya
tungkol sa perfect qualities ng Diyos. Ito yung malaking pagkakamali na maaring gawin ng isang tao. May nagsabi ng ganito, somebody said beautifully, maganda po yung sinabi niya, nakalimutan ko lang sino nagsabi nito. Tell your certainties to others, but keep your doubts to yourself. Ngayon, ibig sabihin, yung mga bagay na may katiyakan sa iyong puso, ipahayag mo sa ibang tao. Ngunit yung mga pagdududa mo, sarilinin mo. Bakit? Para hindi maapektuhan yung iba. Dahil kung buong kalayaan na ihayag mo ang iyong pagdududa, malamang na masasaktan mo ang mga inosenteng nagtitiwala sa Diyos. Mayroong mga bagay, mayroong mga problema na hindi kayang lutasin ng katalinuhan ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng communion with God. Sapagkat ang tunay na wisdom, ang tunay na kaunawaan ay nagmumula sa Diyos. Verses 15 to 16. Makikita natin to. Sabi ron, if I had said I will speak thus, behold, I would have betrayed the generations of your children. When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight. So makita natin, naunawaan niya. Kaya hindi niya ginawang ganon ang sistema. Point number 3, the righteous will eventually do the right thing. Totoo yan. Ang paglapit sa Diyos sa panahon ng confusion, kalituhan, o di kaya ay kaguluhan ng puso at isip, ito yung panahon na talagang kailangan gawin ng tama. Verses 16 to 24, binanggit dito. When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight, until I came into the sanctuary of God. Then I perceived therein, surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. When my heart was embittered, I was pierced with, then I was senseless and ignorant. I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. With your counsel, you will guide me. And afterwards, receive me to glory. Ang ganda po nito. Gagawin din, eventually gagawin yung tama kung matuwid ang puso ng tao. Panahon ng kalituhan, panahon ng kaguluhan ng puso at isip, ang gagawin ng isang matuwid na tao ay dudulog niya sa Diyos ang kanyang dinadaanan, sapagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay ng wisdom and understanding. Wala nang iba, hindi ang kapwa-tao. Ang kapwa-tao na magbibigay ng wisdom and understanding, ang kanyang ibibigay ay wisdom and understanding na galing sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Kaya yung salmista na nagpakita ng progress ng kanyang nangyari sa kanyang temptation ay pagpapakita kung papaanong ang pananampalataya at biyaya ng Diyos ang siyang nananaig. Faith and grace prevailed. Kaya nanatili ang kanyang respeto sa mga anak ng Diyos, at dahil dito ay napigilan niya ang kanyang sarili na mangusap ng mga bagay na inaakala niyang mali. Hindi siya alam niyang hindi mabuting judgment. Kaya napigilan niya ang kanyang sarili. Kasi wala nang higit pang offensive sa mga anak ng Diyos, kundi yung magsasabi tayo ng ang paglilingkod sa Diyos ay mauuwi sa wala o walang katuturan.
This is the most offensive word. Kasi walang kahit na anong salungat o mali kaysa universal experience na ang paglilingkod sa Diyos ang tanging pinakamaganda na dapat gawin. Kaya napakahalagang lesson para sa mga anak ng Diyos na ang totoong landas ng kabanalan o course of sanctification, kasama rito ang paglilinis ng katawan at kaisipan ng tao o katawan, kaisipan at ng kaluluwa ng tao sa lahat ng pollution na dinudulot ng mundo. Mahalaga ito na bahagi. Kaya't nanalangin siya sa Diyos na bigyan siya ng simpleng kaunawaan tungkol sa kanyang iniisip at dito naunawaan niya na mabuti ang hahantungan ng mga taong masasama maging sa panahon ng kanilang kasaganaan ay ang panahon ng kanilang kasaganaan ay unti-unti na hindi nila namamalayan, nahihinog sila patungo sa walang hanggang kapahamakan. At yun ang hindi nauunawaan ng mga taong gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa salapi, gahaman sa kasikatan, gahaman sa lahat ng mga bagay na nasa mundo. Kung kaya't ang sanktuaryo ng Diyos ang siyang dapat na patutunguhan ng isang taong natutukso. Again, ulitin natin to. The sanctuary of God must be the resort of a tempted soul. Hindi yung tayo ay natutukso sa mga ganitong bagay at ipagsasabi natin sa ating kapwa o di kaya naman ay idadaig natin kung kani-kanino. Mali. Kundi sa halip, tutungo tayo sa sanctuary ng Diyos. Ibig sabihin, hanapin natin ang mukha ng Diyos at idulog sa Kanya ang anuman nararamdaman natin. Kaya dahil dito, yung mga karanasang masasakit ng isang taong matuwid ay magwawakas sa kapayapaan na magiging dahilan ng walang kapantay na kaligayahan. Sa kabilang dako, yung mga taong masasama, ang kanilang ini-enjoy ay magwawakas sa kanilang pagkawasak. At kaya ang mangyayari, eternal miserable life. Miserable sila hanggang sa walang hanggan at ito ay walang patulad. Kaya yung kasaganaan ng mga masasama ay maikli lamang, panandalian lamang at walang katiyakan magindi sa lupa. Na anumang sandali sila madudupilas, mawala. Kung ano yung kanilang kasaganaan dito, para lamang itong game. Parang game show lamang. Yun ang hindi nila naiintindihan. Habang ang tao kasi ay nagpapasasa sa mga bagay nito, wala silang iniintindi kundi ma-enjoy yung mga sandali na yun. Ngunit wala silang kamalay-malay. Parang game show lang na anong sandali, game over. Kaya yun lamang kanilang corrupt imagination ang totoong nagpapatakbo ng kanilang isip at hindi yung totoo na kalalagayan. Dahil yung tunay na kalalagayan, para lamang anino ang lahat ng ito. Parang isa lamang panaginip na nagbibigay ng panandali ang kasiyahan. Ngunit pagkamulat, ang lahat ay wala na. Point number 4. God allows His people to be tempted because His grace is sufficient, not only to save them from harm, but to make them gainers by it. Verses 21 to 24, tumakita natin, sabi niya, when my heart was embittered and I was pierced within, then I was senseless and ignorant. I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you.
You have taken hold of my right hand. Ito po yung maganda. With your counsel, you will guide me and afterwards receive me to glory. May katiyakan sa Panginoon. Ito po yung isang mahalagang bagay na hindi na maintindihan ng tao ang kabutihan ng Diyos. Kasi sa Panginoon, yung salmista kanyang natutunan na isandal sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng kanyang mga temptations niya, mga tukso na pumapasok sa kanyang isip, at yung kanyang katagumpayan ay manggagaling hindi sa kanyang sariling wisdom, kundi mula sa biyaya ng presensya ng Diyos na nakasama niya hanggang sa huli. Sapagkat kailanman, sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo lilisanin. Sabi niya, I will be with you till the end of the age. Ito ay sa mga matutuwid sa Panginoon, sa mga totoong nagtitiwala sa Kanya. Okay, point number 5. The personal declaration of the psalmist. Okay, ano yung kanyang personal declaration? Verses 25 to 28. Ito na po yung maganda na part. Whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. But as for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of your works. Ang lahat po na ito ay, kung tutuusin, ay self-explanatory, na malinaw na maintindihan po natin. At marahil lahat po tayo, in one way or another, ay nagkaroon ng kahit papano ay karanasan na kahawig ng karanasan ng salmistang ito. Lahat po tayo na totoong nagtitiwala sa Diyos. I mean that. Ano? Yung totoong nagtitiwala. Kung totoong tayo ay nabalik sa tamang huwisyo, ika nga, if we have come into our own senses, yung kaunawaan ng ating kaisipan at kaunawaan sa lahat ng katotohanan, ito ay napakahalagang aral para sa atin. Kung ito ay ating isa sa puso ang lahat ng ito. Ang buhay dito sa lupa ay walang katiyakan. In fact, ang buhay dito sa lupa ay hopeless. Hopeless po. At hindi natin maaasahan na kahit na anong magandang bagay na mangyayari mula dito dahil ang daigdig na ito ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng dyablo. Ang ating bansa ay sobrang devastated, nawasak na ng pinakamatinding corruption sa gobyerno ng mga government officials. Pinakamatindi. It is the worst corruption in the entire history of our country. At ang mga mabubuting tao sa pamahalaan ay sila yung inaapi. Sila yung na-overpowered. Na-overpowered sila ng mga masasama. Kaya, maaring isipin natin, am I talking about personal feeling? I have to confess, yes, na ako mismo ay sobrang apektado sa aking puso dahil sa pagmamahal ko sa ating bayan. Ngunit salamat sa Diyos na himasmasan din ako dahil wala talaga tayong maasahan sa ating bansa. Wala tayong magagawa upang mapagaan ang problema dahil ito ay wala sa ating kapangyarihan. Ito yung panahon na iwan natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Gaya nitong salmista,
kailangan natin ngayon na magkaroon ng lubos-lubusan na pagtitiwala sa Diyos na siyang nakakaalam ng lahat at siya ang merong karapatan, kapangyarihan na hatulan ang lahat with His perfect justice. There is a time for reckoning. Isang araw, darating na yun, malapit na dumating ang panahon ng pagsusulit. At kapag dumating ang araw na ito, ang mga matuwid, ang mga makadiyos at totoong nagtitiwala sa Diyos, sa kanyang perfect justice, ay magniningning kahalintulad ng kaningningan at kalwalatian ni Kristo Jesus. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Salamat po, Panginoon, sa pagkakaloob po ninyo, Panginoon, ng pagmumulat sa mata ng aming puso at kaisipan upang magawa namin ang tama na sa iyo lamang kami umasa at sumandal, hindi po sa aming kakayahan at sariling kaunawaan. Sapagkat wala pong sapat na kakayahan ang aming mga isip upang pagbulay-bulayan ang lahat ng bagay nito. At tulungan po ninyo kami na sa iyo lamang manggagaling ang tunay na kaunawaan namin. Ama, salamat po. Patuloy po na hinihingi namin ang iyong kahabagan na dumaloy po sa buhay ng mga taong naapi, ngunit sila ay matuwid. Matuwid sa kanilang pananampalataya at totoong sila ay may takot at pananampalataya sa iyo. Salamat po. Luwalhatiin ka sa kitaas-taasan, Panginoon. Muli po, aming Ama, inilalagak namin sa inyong mga kamay ang iyong mga anak. Nilalagak namin sa iyong mga kamay ang kalalagayan ng aming bansa. In your perfect time, Lord God, we know that everything will be perfect and everything will result to the glory and honor of your name. Salamat po, Panginoon, sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.